yun nga guys, mayroon tayong pag-uusapan ngayong araw na to. Isang project na alam ko matagal yun nahintay, pero bago natin pag-usapan to, please lang, pakibalikan muna yung mga vlog ng ang Personata, ang Opaline, ang sex link, at ang selective breeding. Mahalaga na alam mo to mga vlog na to, bago ka pumunta sa usapan na ito. Tama ka, ang pag-uusapan natin, ang Project Opa Personata. Let's go! Guys, nagbabalik tayo dito sa The ITV, dito sa mga channel. Please like, comment, subscribe, hit mo na rin yung notification bell para lagay updated sa mga video natin. Pakilala muna ako, I'm Luigi. Pwede mo tawagin EG, pwede rin Box, pwede mo sa mga EG Box para close na tayo kwentuhan at usapang iba. Yan nga, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamatagal ko ng pangako sa inyo. Ang pangako sa inyong project, ang Opa Personata. So, alam nga natin na pinag-usapan natin sa ang Opaline na sa mundo ng Agapornis, ang unang-unang lumabas ang Opaline is sa mundo ng Rosicolis or sa species ng Rosicolis or ng non-Irene natin ng mga African lovebird. Ngayon, lumabas ito sa Fisher. No? Sa mga species ng Agapornis, lumabas ito sa Fisher. Ngayon, gusto natin ito ilipat sa isa pang species. So, ililipat natin yung isang mutation mula sa isang species sa Fisher papunta sa Personata. No? So, paano natin gagawin yan at paano natin mas magagawa na quality ang ating Personata Opaline, no? So, una, pag-usapan natin ang pagpaparis ng isang Fisher sa isang Personata. So, yun nga, unang step natin is pagpaparisin natin ang Fisher to Personata. So, yung Fisher na nagtataglay ng mutation na project natin, usually ang Opaline. So, Opaline Fisher, no? And syempre, pag-usapan natin, ang gagamitin natin na Personata. Ang Personata na gagamitin natin, pinakamaganda sa project na to is ang mga puro. So, dun nga sa vlog natin na ang Personata, pinag-usapan natin, ano ba ang mga puro. Ito yung from generation to generation na ang pinagparis mo lang talaga is purong Personata. The quality na gusto mo sa Personata, puro talaga. And hindi ito nahaluan ng ibang species sa mundo ng Agapornis. So, hindi siya nahalo sa Black Chick, hindi siya nahalo sa Nayasa, hindi siya nahalo sa Fisher. From generation to generation, 10, 20th generation, puro Personata lang ang pinagparis doon. Yun lang ang kanyang mga magulang. So, yan yung 100% natin Personata. So, ngayon, yan 100% Personata natin or yung puro, ipaparis natin sa Fisher na Opaline. So, wala namang issue kung ang gagamitin mo sa Opaline na to is kung cock or hen. Diba? Kasi lagi minsan may nagtatanong sa akin, ano di ba magandang unang step? Opaline cock ba o Opaline hen? May advantage yung Opaline cock. Pero kung Opaline hen din ang gagamitin mo at yun ang available sa'yo, walang problema. So, pag-usapan natin pareho yan. So, ngayon pag-usapan muna natin yung Opaline na cock kapares ang Personata na puro. So, unang parisan nga na gagawin natin is sa pagpaparis ng Opaline cock na Fisher papunta sa Personata na puro na hen. Ngayon, pinagparis natin dalawang to. So, ang ilalabas neto, pag-usapan muna natin sa sex link, no? Sa sex link, pag Opa ang gamit mo, lahat ng anak nito na visual Opaline is automatic hen na, no? So, sa mga hindi pa sa ulo ang sex link, balikan nyo lang yung vlog ko na ang sex link. Ngayon, pag pinaris mo, ang kakalabasan man nito, lahat ng normal is split Opaline automatic, no? So, sa parisan na to, makikita mo na kung sino yung kakat hen, sino yung Opaline sa non-visual, no? Sa mga anak nila. At lahat ng anak nila is tatawagin na F1 or filial 1. Ibig sabihin, ito yung mga anak ng Fisher and Personata. Ibig sabihin, 50% ng dugo nila Fisher, 50% ng dugo nila Personata. Pero may ruling pa rin kailangan gamitin para sa pagkuha ng materyales papunta sa second generation. Kasi nga, ito ang first generation ng pagsasali natin ng isang parisan mula sa magkaibang species, di ba? So ngayon, kailangan pa rin natin gumamit ng selective breeding. Kailangan natin pumili sa mga anak nito kung sino ang pinakamaganda ang markings ng muka, sino ang pinaka nakakuha
ng markings na sunog ang muka ng personata. Usually, hindi pa natin makukuha yung pinakasunog na ano dito. Yung iba may bahid, yung iba madungis, yung iba may korte na talaga, na bilog na personata, pero maputla pa din. Lalo na first generation pa lang tayo, or unang pagpapares of filial 1. No? So ngayon, tawag dito, yun yung mangyayari. Yun yung mangyayari. Mamimili ka, magsiselective breeding kasi hindi lahat lalabas na maganda. Hindi lahat lalabas na okay, maganda yung pagka-personata. Actually, ito yung advantage ng OPA kang unang ginamit mo. Kasi nga, kung lumabas siya doon sa normal na medyo maganda ang hugis na ng muka or ng personata, maganda yung pagkabahid or pagkadungis ng mukha ng personata, doon sa split OPA, may karga na siya. Tama? May karga siya split OPA. Ngayon, kung sa hen ka naman pumunta, meron na rin siyang karga kasi opaline na visual na siya, na pwede ko dun maghanap ng medyo sunog mo. The rest, na hindi talaga ganun kaganda ang bahid, hindi ganun kaganda ang dungis, labas na sa ating project, to be honest. Lagi mo pa rin kailangan gumamit ng selective breeding sa project na to. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano kung nag-umpisa ka sa project ng OPA hen na Fisher papunta sa personata na puro. Diba? Pag-usapan natin. Ngayon naman, ang usapan naman natin is paano kung ang available lang sa iyo is OPA hen. Lalo na alam naman natin na mas madaling gawin ang OPA hen, no? So, OPA hen ang available sa akin, G. Tapos, meron naman akong pure personata na kak. So, pwede ko ba siya pagparisin? Siyempre naman, pwede, no? So, pinagparis mo siya ngayon, no? Paris talaga. So, pinagparis mo siya ngayon and nagkaparis siyang OPA hen, OPA hen na Fisher and pure personata na kak. So ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, filial 1, 50-50 ang mga anak nila. Kaso pag pinag-usapan natin ang sex link, lahat ng lalabas is normal. Walang lalabas na visual na opaline. Tama? Ngayon, kailangan mo pa mag-DNA or kailangan mo pa mag-obserba kung sino sa kanila ang mga magiging kak. Kasi nga, sa project na to, kak lang ang may kargang tawag ito, may kargang opaline. So sila lang yung magiging split opa. Ngayon, in selective breeding, ito naman yung disadvantage. Ngayon, kung pumunta sa hen, yung magaganda ang markings, magaganda ang sunog ng muka, so wala kang magagawa doon. Hybrid pa rin sila or personata pa lang na wala kargang opa. So hindi mo sila magagamit sa project. Pero kung napunta yung magagandang markings o yung bilog, yung pusyaw, or yung shadings, hindi kasi pa natin makukuha in this generation yung talagang sunog na sunog, pero maganda na yung shadings, ibig sabihin buo na yung shadings sa personata. So, pumunta sa kak. So, may project ka na, meron ka ng materyales. Ngayon, kung hindi mangyari yun, magbe-breed ka ulit at itatry mo ulit na lumabas yung pinaka-materyales na kailangan mo para sa magandang quality ng personata opa. Selective breeding pa rin talaga ang gagamitin mo. So, yun pa rin. So, ngayon sa parisan na to, makakakuha ka ng materyales sa mga kak, sa split opa. Sa hen, wala na. Labas na ito sa ating project. Ngayon, itutuloy naman natin ang usapan papunta sa pagpapaganda o pagpapapuro ng OPA personata. So ngayon nga, itutuloy natin ang usapan sa pagpapaganda lalo o sa pagpapaitim lalo ng mukha ng personata o sa pagpaproject talaga na mas quality ang pagka-personata ng ating OPA line. So nakakuha na tayo ng materials for our first generation or sa unang parisan ng Fisher at ng personata. So ngayon yung mga project na yon, yung mga materials na nakuha natin doon, ipaparis natin ulit siya sa puro. So laging puro ang gagamitin natin para mas madali muna ang usapan ngayon. Ngayon, pinaris ko siya sa 100% personata, yung 50% na personata, 50% na Fisher na OPA line. So ngayon, siguro pili ako doon sa mga binanggit kong project kanina. So common denominator ng OPA hen na project natin kanina is split OPA. So, yung ating first generation na split OPA is ipapares ko sa 100% na personata. So, makakabuo tayo ng second generation or yung 75% personata na figure 2. Selective breeding ulit. Ngayon, split OPA. So, saan ako makakakuha ho ng materyales? So, meron siya maglalabas siya ng possible OPA, maglalabas din siya ng OPA hen. So, doon ako sa siguradong may kargang OPA. So, doon ako sa OPA hen, no? So, mamimili ako sa mga babae na ilalabas ito na OPA hen na may maganda talagang mukha. 75% sigurado makakahanap ka na talaga dyan na magaganda ang mukha or mas sunog ang mukha, no? So, ngayon,
etong second generation, ipapares ko na naman tong Oppa Hen na to. So, ipapares ko nga tong Oppa Hen na to sa kanyang makakapares na pure Personata na naman para makabuo tayo ng third generation. So, ang third generation natin is Oppa Hen kapares ang 100% pure Personata para makagawa na naman tayo ng ating third generation na merong 88% ng pagka-Personata. So, third generation, 88%. So, utik-utik na ho natin binubura ang Fisher sa usapan na ito. So, 88%. So, sigurado napakataas na yan. So, parisan natin, Oppa Hen na galing sa second generation, sa Personata na pure na gagawa tayo ng third generation. So, Oppa Hen, sa Sexlink, pag pinag-usapan natin, split Oppa, nakak lang ang magagawa natin. So, lahat ng lalabas normal, split Oppa lang ang mangyayari. So, sa split Oppa, pipili ako ng pinakamaganda, pinakasunog na ang mukha. Kasi 88% niya, sigurado may lalabas na dyan na talaga medyo sunog na ang mukha. Ngayon, gusto ko pa itaas ang quality. So, pupunta tayo sa pang 4th generation, pang 4 na salin ng pure Personata nito, no? So, split Oppa kak na 3rd generation. Kapares, pure Personata. So, gagawa tayo ng 4th generation. So, ang 4th generation natin merong 94%. Tama? 94%. Ang palisan natin, split Oppa kak, kapares ang pure Personata. Sa Sexlink, ang lalabas, Oppa Hen. Tama? Oppa Hen na visual. And, sa lalaki, possible split Oppa. So, ngayon, ang gagamitin ko ulit, dun sa sigurado ako. So, gagamit ulit ako ng ating Oppa Hen na nasa 4th generation na nasa 4th generation. Papunta na tayo ngayon sa 5th generation. Yung Oppa Hen na nakuha natin from 4th generation, ipapares natin sa pure Personata naman ngayon para maging 5th generation na. So 5th generation, 97% na tayo. So sobrang taas na niyan para talaga matawag na quality na ang iyong Personata. Sunog na sunog ang mukha, maganda ang size, sigurado yan. And sa parisan ng 4th generation na Oppa Hen na nakuha natin kanina, sa pure Personata, ang magagawa natin yan is split Oppa kak. So lahat ng kak is split Oppa na nasa 5th generation, nasa 97%. So eto, pag pinaris natin to sa pure Personata na Hen, makagawa na tayo ng mga Oppa Hen na nasa 6th generation na sobrang ganda na ng quality. So kahit hindi na natin pag-usapan doon ng percentage, sigurado napakaganda na. Dahil doon sa linyadang yon, sigurado nabura na natin ang Fisher. Tama? So makagawa ka na ng mga Oppa Hen na nasa 6th generation, makagawa ka ng possible split Oppa na kak. So pag pinagparis-paris mo na yung mga 6th generation mo, mga 5th or yung 6th and 5th gen mo, pinagparis mo, sigurado naman makagawa ka na ng mga quality na Personata Oppa line, no? Na kak at Hen. So to be honest, sa mga percentage bawat generation na diniscuss ko, ang pinakamahalaga kasi talaga dito is ang generation ng pagpaparis ng purong Personata papunta doon. Kasi nga, ang project na to is pagbubura ng isang species at pag-maintain na ng isang mutation. So, ibig sabihin, binura natin yung Fisher, pinanitili natin yung Oppa line na mutation. Binura yung Fisher na species, tinira yung mutation na Oppa line. So, sana nagets mo sa Personata. So, ganun yung ginawa natin. Kaya, generation by generation yung pinag-usapan natin para mabura ang Fisher at manatili ang Oppa Personata project, no? So sa susunod na vlog, pag-uusapan natin paano kung 3rd generation, 4th generation yung pinagpares ko, hindi pa sila puro 2nd generation, pinares ko sa 3rd generation, hindi pa siya puro, hindi pa ganun ka-quality. So paano ko siya magagawang quality, paano natin mapag-uusapan ang lahat ng yan, no? So sa susunod na vlog, pag-uusapan natin yan. So matahol na si KitKat, kaya nga lagi ko sa inyo pinapaalala, basta usapang ITV, ayos yan. Thank you, let's go! So yun nga guys, maraming salamat sa pagsama na naman sa isang magandang usapan about Personata Oppa. Isang mahabang project na naman talaga itong project natin ngayon. And mag-abang-abang lang po para sa mechanics ng ating raffle sa isang taon na usapang The ITV. Maraming salamat sa pagsama sa bawat usapan. And shoutout nga pala sa mga patuloy na sumusuporta at sumasama sa The ITV. Salamat kita sa Sir Poyax Tito Cabanit, Tiro Cabanit, Batangas Bird TV, Esnel San Jose, Ian Atienza, Mel Alojado, and John Solan. So maraming salamat sa pagsama dito sa The ITV. Basta usapang ITV, ayos yan. Thank you!